ang IWRR, International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapay bulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. IWRR, International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radyo Rapido. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wais sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-50-21812 or at 075-202-5307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President Ricky Avellino, an ally you can trust. Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore. Oo nga, no? Ang tagal kasi nating di nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kaagapay natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi, mura na, di kalidad pa. Halika na sa lubahan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Itanlara! Isang mapagpalayang umaga, makabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa simpapuid ang inyong rapidista Rapido Alan Season. Muli pong rapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno magpimpado man sa kung saan mang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin. Paghimay sa mga isyong napapanahon. Pakikipag-usap, pakipaguntang, pakipagtalakay, pakipagtalastasan, pakipagbalangkasan, at pakikipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Muli mga kabayan, palatuntunan. May kwenta na ba? May kwenta na. Kasama ho natin si Rapido Ronel de Vera. Yes, magandang umaga po sa kanilang lahat at lalong-lalo na yung kasama natin ito,
dito, bumisita si paring Bicogo Lopez. Si Paring Vic at saka si Comadre. Okay, bueno. Sandali, tuloy ba eleksyon? Barangay election? May proposal kasi yung incoming House of Representatives Speaker na si Congressman Romualdez na mukhang i-extend, ipopospone, pero wala pang final. Wala pang final na Sa kabila. Ano? batas, enabling law para mapospone yung eleksyon. Ano yan yung i-enact ng Sandali. i-enact ng ano yan ng House of Representatives to postpone the election para to mandate the Commission on Elections na i-postpone nga yung scheduled barangay election sa I understand December Sa 5 2022. Well, anyway, yung ano natin dito, yung bisita natin dito ay ano yan nagpaparamdam na tatakbong barangay kapitan ata yan o barangay kagawad sa poblasyon, si paring Bicogo Lopez. More. Tatakbong barangay kapitan. Barangay kapitan ata o barangay kagawad Okay, pasensya na ho. Ganyan na muna. Rapido Renel. Okay. We were discussing about the upcoming barangay election. Oo. December. Oo. It's the proposal otherwise of Congressman Romualdez, the incoming House of Representatives Speaker, ay ipopostpone nila for 2025 ata, I don't know. 2024. 2024. Pero yan, Kung 2024, ganun din yun Ang kasunod nun, election din Oo. By 2025. Oo. So meaning, malit na rin lang yung gap. So anong binago mo ron? Kasi kung matutuloy ng kadalas sa October ang election sa barangay. So kung matutuloy ng October next 2 years or 3 years, ang kasunod niyan ay filing of candidacy sa 2025 na. ng 2025 At saka sa local election. Yes. Ang masaklap dyan, kasama Rapido Alan, yung mga barangay elected officials, barangay officials na hindi performer. Kawawa yung mga barangay folks doon sa kanilang lugar. Kaya nga. So siguro ang pupwedeng dyan, kung magpo-postpone ka, pupwede naman by next year. Okay yan. Para makapagpahinga naman ng taong bayan within the year. So by next year, pupwede yan. 2023, pupwedeng gawin yung barangay elections. Yes. Kasi sa ngayon, medyo pa tayo Meron nga ang over. may hangover pa. May hangover pa sa previous election Oo. Tsaka sunod-sunod ang yung gun ban. Yes. Para sa mga gun enthusiasts. Kami nga, kami mga humahawak ng baril, mga kaibigan, mga professional gun Licensee, holders. gun holder. Kami. Atat na kami mag-practice sa shooting range, mga kaibigan. Kasi hindi ho lahat, meron hong exemption. Comelec gun ban exemption, hindi lahat. So, yung mga kalaro mo, merong meron. So, hindi kami makapaglaro lahat, hindi kami makapag-practice lahat. Ganon din ho yun, mga kaibigan. Marami hong, yung tawag natin dyan, yung responsible gun owners. Yes. Marami ho. I understand, in relation to that, yung firearm gun ownership at saka holder, ay kamakailan ay si Presidente Rodrigo Duterte ay signed into law a measure extending the validity of licenses to carry firearms and the registration of firearms up to 10 years. So dati ata 5 years. Ito yung Republic Act number 11766 on May 6 but was released on media nung the other day. So 2 years lang actually ang... from 5 years to 2 years, may amendment
Oo. from 2 years up to 5 to 10 years. And Oo. the registration of the firearm from the previous 4 years up to 10 years. Up to 10 So, years. Yun Oo. ang ano doon, yung amendment. Yun yung proposal ni ni Bato de la Rosa, di ba? Ano na, nasa batas na. Nasa batas na. Batas nasa na batas yun. na. Oo. Iprinopose po yan, mga kaibigan, ni Senador Ronald Bato de la Rosa. So, ni isang batas na po pwede ng kapag kayo ay magre-renew, 5 years to 10 years, po pwede na ho yan, mga kaibigan. Depende siguro sa baril at depende siguro sa i-avail mo. Meaning, yung ano kasi, merong corresponding payment para dun sa 5 years. Kung i-avail mo yung 10 years, mas malaki yung babayaran mo. Hindi ka na mapapagod na pabalik-balik. Yun din laang kami every 2 years, nagbabayad do kami ng yung LTAP or LTOF, License to Own and Purchase Firearms. Outside of residence. Or Hindi, sa place. iba-iba yun. Iba yung... Kung yun, permit to carry outside permit to carry residence. out, oo. Plus yung license nung baril. So, tatlo yung babayaran mo. Ganun ho. So, yung permit to carry outside residence, that is yearly. Taon-taon mong... Oo nga, kasi yung bagong batas ngayon, in-include yung members of the Philippine Bar, certified public accountants, cashier, bank tellers, priests, ministers, rabbi, imams, physicians, nurses, engineers, businessmen, who by nature of their business or undertaking are exposed to high risk of being targets of criminal elements. Pwede na silang mag-apply ng... Anong bago? Wala akong nakikitang bago doon Oo. Kasi doon sa batas naman, everybody has the right to purchase firearms as long as abider ka. As long as ikaw ay responsible. Ito siguro yung bago. Ito yung Gun owner. aside from that, ito yung sinasabi sa batas na siya yung the PNP shall issue a permit to carry firearms outside the resident whose life is under actual threat or is in imminent danger due to the nature of the person's profession. Siguro yun, in-specify lang na bibigyan Kasi, ng... ang hindi lang makakakuha dyan, yung mga kriminal Tama. Kasi yung mga may record na sila ay kriminal, na patunayan, convicted, yun ay sinasalang maigi kasi you have to get a court clearance bago ka makakuha ng ng LTOF mo, bago ka makapag-apply. So meaning, kapag merong nakitang record ka sa korte, hindi ka po pwede mag-apply. Baka ito yung mayroong additional requirements sila, baka ito yon. Sabi nga dito sa batas, it shall be the burden of the applicant to prove the actual threat to life by submitting a threat assessment certificate provided that the appropriate PNP unit shall issue the threat assessment certificate within 15 days. Siguro, ito yung additional requirements doon sa kung makakapag-avail ka ng LTOF, license to carry firearms outside of residence. Outside residence. Yes, kasamang rapido. Aha. Erwin, you are the expert. You belong to, di ba? To, Well, law enforcement. yan naman ang nakita kong, sa totoo lang, yung nakita kong bago lang dyan, yung pinahaba nila, yung expiration ng baril mo. Yung from LTOF to license to PTC. Okay. So, yun lang pinahaba nila. I don't know dun sa PTC yung permit to carry firearms outside the residence. I don't know kung yun ay kasama dun sa pinahaba. Kasi ganito yan. Kapag meron kang lisensyado na baril, tapos nagamit ito ngayon sa panahong ito, automatic cancel yun kapag nagamit sa isang krimen. Iho-hold yun. Kung sa bagay, kahit napahabain mo yun, once na ginamit yun, identified na yung baril, ay ginamit sa isang krimen, iho-hold yung mapapawalang visa,
yung permit to carry nun or even yung license. Kukumpiskahin naman kasi yun eh. Yung baril eh. So automatic. So saka may- okay lang na oh. kahit na i-prolong nila yon. Yung PCT4. At additionally, may nabasa ako dito na yung pag hindi ka nakapag-renew for 2 consecutive years, ata previous 2 years, ganun, or madi-disqualify ka na to apply for a gun license. Yan ang sinasabi ng batas. Well, yun, maganda sana kung mayroon tayong ma-interview yung chief of police or as a PNP superintendent para ipaliwanag ito. Dahil yung nga, sinasabi, tama ba yun, Rapido Alan, from 2 years ngayon, di ba? 2 years ngayon. Ngayon pwede nang Gagawing 5 or or 10 10. years. Oh. So kaya nga sinasabi ko kasi 2 years lang talaga yung LTOF at saka yung license. So, pwede ka na mag-avail ng 5 years. Kung medyo maganda-ganda ang budget mo, pwede mo i-avail yung 10 years. Para in 10 years, minsan ka lang na mag-seek ng license mo at saka yung LTOF mo. Pwede yan. Doon sa permit to carry, I don't know kung kasama yung permit to carry firearms outside the residence. I-review natin maigi yun. So, yun ho, mga kabayan, ano ho. Well, balikan natin. Yung dito sa may eleksyon ng barangay. Yes. Oh. Sa ngayon pa lang, marami na naglutangan eh. Nakakaumay eh. Meron na mga lumutang, nagpapahaging na, natatakbong barangay kapitan, barangay kagawad. Kunwari, ikaw, Rapido Ronel, magpo-post ka. Tapos sabihin mo, maganda umaga sa lahat ng mga kabarangay ko. I-maintain natin ang kalinisan Yes. dito sa ating barangay. Oh. Yung ganon. That is, pagpapahiwatig yan. Nagpaparamdam na eh. Nagpaparamdam ka, concern ka sa yung barangay. So, you are aiming for a certain position. Yes. Whether barangay captain or barangay kagawad. Yun ho, mga kabayan. Hindi mo mapagbabawalang mag-speculate ang taong bayan. Marami nang excited. Marami na. Marami na. Lalo na kung ang kanilang mga barangay officials ay puro bupol. Wala nang ginawa, puro kagaguhan na laang. Ang nakakatawa dito mismo sa bayan natin sa Mangaldan, sa poblasyon, suspended lahat yung yung mga barangay kagawad. Sa poblasyon? Poblasyon, suspended. Kailan? Bakit? Hindi ko Yung alam may yun. administrative case sila yung pinatupad yung pagkukolekta doon sa business permit eh. Ay, yung inano ni Kapitan Murillo. So, if you are saying na suspended silang lahat, Suspended sila. sino mga itinalaga na barangay officials? Sinong mga tinalaga dyan na barangay officials? Pero meron ba? May naitalaga ba? Mayroon nata pero i-check natin yung records nila dahil ganoon naman ang sinasabi ng mga kagawad, suspended sila dahil nga doon sa pag-implementan nila ng business permit na wala naman sa jurisdiction ng barangay. Ilang kwan yun? Ilang buwan yun? Baka 6, lang naman yan eh. Matagal na sila 6 nasuspend months yan eh. Kaya katulad niyan, kung bakit nagkaganon, dapat nga merong eleksyon kaagad para mapalitan yung mga Yun, po pwede. Oo. As long as meron namang itinalaga ng mga OIC, okay lang yan na kahit na wala pang eleksyon. Meron natang itinalaga ng DILG. Okay. na Alamin niya natin kung totoo na kung Yes. na kung sila, Oo. na suspinde. Kasi we are talking si Administrative 4 Aji Cabrera, mga kaibigan ng Mangaldan. Magandang umaga sa iyo, Sir Aji. Magandang morning. Alan, kamusta? Okay naman. Ikaw, kumusta ka na? Naka-recover ka na ba? Always recovering naman yan eh. Always recovering yan eh. The sake of our town, mga dan. Aha. Ano lang yan? Well, ang sa amin naman ikaw naman ay karir. Mapalitan man ng mga mayors, magpalit-palitan man sila, ikaw pa rin na nandyan hanggang sa ma-reach mo yung edad mo for retirement. Hindi ba ganon? Sana po. At ano naman po. Athletic na rin yan po ang nation. Ang bulili ko, let's move on and let's work. Ikaw ay, sandali, anon muna kita? Ano ba tawag doon? Intrigahin muna kita.
kaming dalawa ni Rapido Ronel. Kasi ikaw yung naging number one critic ni former mayor and now elected mayor Bona Paraino. Are you ready kung saan ka naman i-reassign ng papasok na administrasyon? Actually, the right is not a critic, but just a plain citizen that has also his own opinion on matters of administering or governing Mangaldan. At of course, as I've said, noon pa man, nung na-interview ko, lahat naman yan ng mga mayors, kaya may mga sariling style governing and administering service to public to the people. So, I think naman nakaalat. With the exigencies times, palagay ko naman, siyempre, sasantabi po tayo. And then, let us see ano ang mangyayari later on. Kung sasabihin ni incoming Mayor Bona Paraino, dito ka na, magtrabaho ng gusto, tulungan mo ako, samahan mo ako. So what will you say? So for the sake of our mga of course, I am an employee and I will abide by what the Constitution and the government tells me. Because, ito naman ang sultan ng mga public servants to serve the people, not only to serve the person. It's to serve the people. Yes, Alright. well said, Mr. Aji. Dapat nagkonsehal ka na rin sana eh. Kasi yung mga ganyan na pananalita, paninindigan ay kailangan ng taong bayan dito sa Mangaldan. Positions, yun position na you have always the heart to serve. Walang problema dyan. Tutulong tayo sa mga paraan na mga kaya natin, Kalat. Aha. Well, may tatanong lang kami. Hindi ho ba nasuspinde ang lahat ng mga barangay officials ng poblasyon nung ipinatupad yung pagtaas ng buwis dyan sa poblasyon? Business permit. Pagkolekta. Okay. Hindi ba lahat yun from barangay captain to barangay kagawad? Lahat ho ba isinuspinde? For how many months? Yung unang suspension niya is sa 6 months, I think. Yung unang suspension nung ating barangay officials at that time. And I think there is a second one na mangyayari this coming June. Based on the decision of the Sangguniang Bayan. Should be implemented this June because hindi in-implement yun nung may exemption po nung mga nakaraang may exemption ng election ban. So this June, it would be implemented. Ito po, siguro, first or second implement. Kapag in-implement po ba yun, Sir Aji, kunwari, by June i-implement mo yung 6 months, 6 months ba? I am not sure, but I think Yan 6 ang minimum months. 6 months ata eh. 3 to 6 months suspension, preventive suspension, siguro, mga ganun na. So, kung i-implement yan, may karapatan ba yung next administration to lift the suspension? To lift the I think that is a decision of the Sangguniang Bayan sitting in a quasi-judicial capacity, meaning they are sitting as if they are at work. And So pwede nilang bawiin. I think that's a penalization of the Sangguniang Bayan. It's also being implemented. It's implemented at least by the present administration still. Because the permit administration will still be up to June 30. So I think there is already a decision of that na it will be implemented this second week of June. I-implement It's yan. already served sa mga barangay officials. Ayaw po. Alright. Sir, kumusta na ho si Mayor o outgoing Mayor Marilyn Lambino? She's fine. She's fine. Siyempre, she has also, rin, sa pagkakaroon sa that's human nature.
pag natalo sa syempre magiging sad din naman. But she's already recovered and she's already planning to thank people of Mangaldan. By next week, she'll be addressing people of Mangaldan, taking them Sir, for... putol-putol ka, sir. Sir. Sir Raji, Yes. nasa loob ka ata ng kwarto. Tapos na ako. Tapos na Medyo tayo. nawawala-wala. Sir, ganyan. Hindi ho ba nag-absent si Mayora mula nung naideklarang siya yung natalo? Hindi naman. Kanina, last week lang, diretso naman siyang pumasok. But she was also called to Manila nung Tuesday. So they're there together with Secretary Lambino. May mga rin po, tatawag din po sa party nila. So it is in their unofficial business also. So by Monday, ito na po sila. Pauwi daw sila ngayon. And then by Monday, nasa office na naman po sila. Nakaprepare na ho ba siya na i-turn over ang anumang bagay dun sa susunod na alkalde? Yes naman po. Yes naman po. All are in place and in order. Wala naman po. Si Rapido Ronel, may tatanong. Yes, magandang umaga, Sir Aji. Turnover. Magandang umaga, Sir Aji. Si Rapido Rodel ito. Yes, yes. May katanungan lang ako kasi nung pagkatapos ng proklamasyon ay si Mayor Marlene Lambino ay continuously rendering service especially dito sa mga agriculture sector natin. Ano po ba yung mga serbisyo na ipinapamahagi sa mga farmers po natin? Again, medyo may echo kaalat. Pakiulit. Layo mo na konti. Sige. Ayan. Ano po ba yung mga mga agricultural services na pinapamahagi ng ating dating Mayor Lambino pagkatapos pagkatapos ng eleksyon alam ko mayroon siyang mga pinamimigay sa mga farmers. Yes. Diretso naman po yan. Programa ng ating lokal na pamahalaan. Of course, yun po yung mga programs na delay lang noon. And dire-director rin po ito na binibigay sa ating mga farmers. Not only farmers, sector din na mabibigay tulad ng mga sa tupad and mga AIX po. Ito tip yung ating lokal na gobyerno. Gaano katotoo, Sir Aji, na si Secretary Raul Lambino daw ay nagwawala nung matalo si Madam Marilyn Lambino? Ang sabi ho nila ay pinagpapalo daw ho niya yung mga upuan at pinagtatadyakan yung lamesa. Gaano katotoo yun? Hindi naman po. Wala naman nangyari lang. They have accepted such defeat professionally. Ako naman, kung sakaling totoo naman yun, naiintindihan ko naman yun kung yun ay totoo. But there is no truth about it. Okay. Mabuti naman lilinaw ho ninyo sapagkat yun ho ay kumalat ho na wala naman. galit na galit daw ho at pinagpapalo yung mga monoblocks at saka sinipa yung mga lamesa. Sabi ko, Hindi naman. wala naman lamesa magaan doon ah. Yung lamesa doon sa headquarters, ang bibigat. Ang haba. Kaya sabi ko parang mababaal yung paa nun kapag yun ang sinipa niya kako eh. Grabe din knowing Secretary Raul Lambino, he will never do Wala that. naman nangyari. Yes. Aha. Alright. Abangan na lang ang susunod na kabanata, Sir Aji. At least, Yes. nandyan ka pa rin. Kahit na paano ay patuloy kang titingin sa welfare ng ating mga kababayan. Yan naman ay kung gusto pa tayo dyan ng ating mga nahalal, andyan din tayo, ready. At kung saan po tayo lalagay, ready din po tayo. We will accept such coming from our officials. We are, as I've said again, as I repeat, we are public servants. We are for the people. Okay. In behalf of the Mayor, baka may mensayo kayo para sa ating mga kababayan, Sir Aji Cabrera. Just a simple thank you for supporting the programs of the local government dito Mangaldan through the administration. And still, ang
sinasabi po parati ng ating mahal na mayor is open pa rin po ang pintuan ng pamilya Lambino. Diyan rin po si Vice Governor and Secretary to always be on stake sa lahat po ng pwedeng maitulong ng kanilang pamilya. Sir Aji, nakalimutan ko. Bago ka tuluyang lumisan, Sir Aji, can you enumerate yung mga naging performance accomplishment ng kasalukuyang mayor? With regards to the infra, hindi na po may tatago yan na talagang is the golden age of infrastructure dito sa amidst the pandemic. Dami rin po ng infrastructure na napagawa from our farm to market roads, and even yung mga buildings natin like the agro waste building na nakakatulong sa lelesen ng Ay, naputol si Sir Aji. Sandali lamang mga kaibigan. Balikan ho natin. Importante ho yung sasabihin ho niya na mga accomplishment ho ng outgoing mayor ng Mangaldan. Yes, Sir Aji. Tuloy mo nga yung accomplishment ni Mayor bago siya tuluyang lumisan sa munisipyo. Yun po, yung agro waste and of course, ongoing construction ng ating bagong PNP building. I think is nasa 70% na. So around 1 to 2 months, matatapos na rin. And yung pong mga ongoing projects po ng Mangaldan, still, dire-diretso po yan na mapapakinabangan po ng taong bayan ng Mangaldan, and even tourists and other communities pagkatapos po nitong mga projects natin. So, lahat naman po yan, tuloy-tuloy pa rin. Wala pong mauudlot, wala pong mapuputol, at lahat yan para sa bayan pa rin ng Mangaldan. Kaalat. Okay. Kompleto po yan. Okay. Administrative 4, Sir Aji Cabrera, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Mabuhay po. Salamat. Inyo po napakinggan mga kaibigan si Sir Aji Cabrera, ang Administrative 4 dito sa Mangaldan, Pangasinan. May mabuti naman na kontak natin. Nagkamali kasi info mo Hindi na tuloy na implementa pala yung suspension ng Kasi may- kapitan at saka barangay kagawad Sa June pa. sa June pa. Kaya natin, kung matutuloy yung eleksyon ngayon, wala na. Wala na. Nagsuspende ka ng wala. Inabutan kasi pala ng ng ban, election ban. Itong June na ito, masususpende sila. So hanggang hanggang Hindi kaya December. kasi ang nagsuspende ay based on the recommendation of the chief Sangguniang- executive. Tapos sangguniang bayan ang nag-implementa base naman dun sa kanilang investigasyon, di ba? Correct. So nakita nila na very valid yung reason why the barangay captain and other barangay officials should be suspended. So Correct. nakita nila na valid reason. So i-implement supposedly, kaya lang yung election Yung ban, election ban, oo. hindi mo may impose yung suspension. O kaya itong June, By June po pwede mo i-implement nila yan. pwede mo implement. So, pag inimplementa mo yan, 6 months yung sinasabi, minimum of 6 months, di ba? So, Hanggang kung preventive suspension, mga 3 months or 6 months, sige, okay lang yan. December. Now, ang problema dyan, sa bagay, hindi rin kakampi nung next mayor yung... Yun ang sinasabi ko sa'yo eh. Oo. Si Bona Parayno, yung incoming mayor, mga kaibigan, nilabanan ho yan Oo. ni Poblasyon Kapitan Barangay Captain. Tonet Morillo. Tonet Murillo. Itong incoming mayor. Yes. So, baka hindi rin niya palif. Anyway, anong malay mo? Pero still, na ang may hold dyan ay yung sangguniang bayan. Yes. Oo. Not the mayor anymore. I-implement Wala yan. namang kinalaman yung mayor actually. Doon sa issue. Wala. This is Yung kasalukuyang mayor, meron. Doon sa incoming mayor, hindi naman niya alam yon. Pero ang pagkalam ko dyan talaga is the issue there is talaga yan legal issue talaga yan because of the barangay council implementing an illegal ordinance which was declared by the Sangguniang Bayan to collect
business permit, which is only the municipality who could collect business permit. Yun. Inadvisean na nga sila noon, hindi pinatupad, pinatupad pa rin, kaya yun, nagkaroon ng pangalawang In all barangays, you have to seek Sangguniang Bayan, an approval. Yes, From the Sangguniang Bayan members. So, dapat ganun. Pero ito, dumaan lang sa konseho ng barangay, tapos inimplementa na. in-implement na mayroong So, binaypass yung Sangguniang Bayan. despite of the disapproval of the Sangguniang Bayan of that ordinance. So hindi in-implement pa rin. binaypass. Nakarating sa Sangguniang Bayan, pero it was denied. Dinisapprove ng Sangguniang Bayan Disapprove. yan because ang sinasabi ng Sangguniang Bayan through Attorney Joseph Sierra and other councilors there ay illegal yan dahil walang jurisdiction yung barangay council na magpasa ng ordinance collecting business permit. It's only the municipality. So ano naman ang naging rason nitong si Kapitan Murillo at ng kanyang mga kagawad? Bakit ipinagpatuloy na inimplementa sa kabila ng pag-disapprove ng Sangguniang Bayan? Ang sinasabi nila ay valid daw naman yung ordinance. Yun lang. So, it's between Barangay Council and Sangguniang Bayan. Alam mo, for purposes of review, talagang Sangguniang Bayan yung Kaya nga, meron din silang petition sa korte. Pero mayroon ng pag-dineclare kasi ang isang ordinance na invalid, inappropriate, or illegal at that, dapat i-refer back nila yung ordinance ng barangay para amendaan para tutugma doon sa kagustuhan ng batas o tutugma sa batas. Hindi nangyari yun Basta in-implement na lang. Kasi I nagkaroon nga ng increase dyan mayroon ng dating kinukolekta na amount, tapos nagkaroon na increase. In fact, it is interesting to note, kasamang Rapido, na ang petitioner ay si former Mayor Bonafide de Vera Parayno. She was the petitioner on that case. And, ang nangyari nga dyan ay talagang dineclare lang invalid. As a business permit, a person conducting business in poblasyon, siya mismo ang petition Sandali. Si Bicoy, magiging kapitan. Kapitan o kagawad. Anong barangay? Barangay poblasyon. Poblasyon mismo. Barangay poblasyon Matagal na nga yung store niya, puro discounted 5 years na Handang-handa na ba siya para labanan si Murillo? 500 Murillo or I don't know kung anong desisyon na kagawad ata. Kagawad ang tatakbuhin Sabi niya. na namin, barangay kapitan na Kasi, bakit barangay kapitan naman? Sabi, 5 years ka nang puro discounted yung mga groceries mo dito sa Bicogo store Well, anyway, isa naman, si Bicogo Lopez ay yung son-in-law nung namatay na si Maningding. Sa susunod na halalan, tatakbo ulit tayo. Hindi na swerte yan Ako, maglalakad. Susunod halalan, maglalakad si Rapido Alan. Okay. Hanggang sa muli mga kabayan, thank you. Yes, thank you. Magandang umaga Rapido po sa Ronel. inyong lahat. Mga kaibigan, Rapido Alan Season po, mag-iwan muna ng isang magandang umaga sa inyo lahat. Sandali muna. Akin na muna. Shh, sandali muna. Ako'y nagpapaalam muna. Ako'y nagpapaalam muna. Hayaan mo na yung camera. Mamaya na. Okay, thank you. Magandang umaga, mga kabayan. Inyong napakinggan ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Balansyadong pagsuri sa usapin. Mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mapalasik. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Ito ang IWRR International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR
Umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube ay IWRR International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radyo Rapido.